Kilala niyo ba si Ronald Reed? Siya ang janitor na pumanaw noong 2014 na nagpamana ng $14 million sa kanyang pamilya. Yes, tama kayo ng dinig. Janitor. Paano naging posible yun? Well, may nalalaman siya sa pera na pwede din nating matutunan. Kapag nalaman at in-apply mo itong siyam na golden rules sa iyong paghawak ng pera, sure akong tataas ang tsansa mong mapalago ang iyong ipon ng matagumpay. Ang maganda pa niyan, ang golden rules na ito ay napakasimple lang at madaling maintindihan. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Number 9. Avoid depreciating assets. Isa sa pinaka-effective na paraan upang ma-improve ang long-term financial stability at personal net worth ay ilimit ang pagbili ng mga assets na mabilis mag-depreciate o bumaba ang value, kagaya ng kotse at iba pang mamahaling material goods. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na dapat bumili ng mga ito. Kailangan mo lang siguraduhin muna na ang iyong investment ay mas mataas ang pagtaas ng value kaysa sa pag-depreciate ng mga bagay na ito. Mas mahihirapan kang mag-build ng iyong yaman kung sa mga highly depreciating asset mo ilalaan ang iyong sobrang pera, or worse kung uutangin mo pa ang pangbili dito. Bumababa na nga ang halaga ng item, nagbabayad ka pa ng interest. Dahil dito, we highly recommend to limit the amount of money na gagastusin mo sa mga bagay na may negative impact sa iyong net worth. Focus on directing your money into appreciating assets that will earn you money, kagaya ng real estate stocks, precious metals, cryptocurrencies, and other collector items. Golden rule number 8. Make your money work for you. Alam kong alam mo na hindi sapat ang pag-iipon ng pera sa bangko para yumaman ka. Napakababa ng interest na pwedeng kitain ng pera mo sa mga bangko sa kabila ng hindi mapigilang pagtaas ng inflation rate o pagbaba ng halaga ng iyong pera. Ayon kay Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Napaka-imposible na yumaman kung palagi mo lang ipagpapalit ang iyong oras para sa pera. Dahil limited lang naman ang time na pwedeng ilagi sa pagtatrabaho, kahit mag-overtime ka pa, kakarampot lang ang madadagdag noon. Hindi ko din naman sinasabi na mag-resign ka na agad at magtayo ng business. Ang payo ko lang, gamitin mo yung kinikita mo sa trabaho para mag-build ng mga passive income investment. Kailangan mo lang ng matinding tiyaga dito. Bilang panimula, pwede kang mag-invest sa stocks, MP2 Pag-ibig, o mag-umpisa ka ng side hustle online selling sa bahay. Golden rule number 7. Huwag gumastos para lang magyabang. Madalas pa sa madalas, aminin man natin o sa hindi, marami tayong mga bagay na binibili para lang makapagpasikat sa ibang tao. Gustong-gusto kasi natin makarinig ng magagandang papuri mula sa ibang tao. Kapag bumili ka ng magandang kotse at malaking bahay, ang sarap i-post sa social media, di ba? Wait, okay lang maging proud sa pinaghirapan na, ang masama ay yung bumili ka para magyabang. Nakakataba naman kasi talaga ng puso kapag nakabili ka ng mga ito at maaaring ma-impress mo ang mga tao sa paligid mo. Pero makaka-move on din niyang mga yan sa sandaling panahon. Pero yung mga huhulugan mo sa bangko ay tatagal ng marami pang taon. Focus on doing what's best for you and avoid spending money to wow others. Golden rule number 6. Umiwas sa utang. Hindi porket kaya mong bayaran ang mga monthly installment ay afford mo nang bili ng isang bagay. Napakarami na kasing financing options ngayon na tutulong daw sa iyo na bilhin ang kahit ata ano, pamula sa bagong kotse at furniture sa iyong bahay. Nakakatempt talagang pumasok sa mga ganitong setup, yung buy now, pay later. Hindi kasi talaga agad ramdam ng bulsa mo yung sakit. Biruin mo, kung gusto mo ng bagong sofa set, hindi mo na kailangang maghintay ng ilang buwan at pag-ipunan pa ito. Pero sa totoo lang, kung hindi mo kayang bayaran ng cash ang mga luho na ito, ibig sabihin lang na hindi mo pa ito afford. Kapag kasi nag-umpisa ka nang magbayad ng buwan-buwan, mararamdaman mo na ang bigat na dala nito sa iyong budget. At imbis na mailaan mo ang pera na ito sa iyong financial improvement, ay napupunta pa nga ito sa hidden charges o interest. Disclaimer lang, hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay masama ang utang, lalo na kung may pangbayad ka naman talagang cash at syempre kung gagamitin mo ito sa pagpapalago na iyong business. Golden rule number 5. Balansehin ang iyong risk. Ang bawat aspeto ng buhay natin ay may kaakibat na risk o panganib. Kasama na din dito ang risk na maubos ang iyong mga napag-ipunan at trabaho mo na ma-manage ang risk na ito. Normally, sa pagtaas ng risk ay pagtaas din ng reward or profit na pwede mong makuha dito. Kapag masyadong mapanganib ang investment, pwede ding maging dahilan ito para mabankrupt ka. Kung sobrang safe naman, magiging mabagal din ang progress sa pagyaman. Example, rental property. Mataas ang risk nito pero mabilis ang pagpasok ng pera. Kapag naman nag-time deposit ka, safe na safe ang pera mo pero hindi nga lang ganun kataas ang profit na pwede mong kitain. Golden rule number 4. Set goals.
Ang pagkakaroon ng proper goals ang magiging gabay mo patungong financial freedom. Kung wala nito, sure akong maliligaw ka at baka mapahaba ang journey mo. Biruin mo, wala kang clear direction kung saan ka pupunta at hindi mo matatrack yung progress at achievements mo. Kaya gumawa ng malinaw na goal setting para maging madali na malaman kung ano bang status ng mga goals mo. Pwede mong gamitin yung SMART method sa paggawa ng goals. SMART stands for specific, measurable, attainable, realistic, and time-based. Example na goal, makapag-save for emergency fund na halagang 100,000 pesos sa loob ng isang taon. Make sure mo lang din na isulat mo sa papel o journal ang goals na ito. This ensures that you're emotionally and intellectually engaged. Ayon sa isang study na ginawa ng Dominican University, natuklasan nila na kapag sinusulat ang goals on a daily basis, tumataas ng 42% ang tsansa na ma-achieve ito. Golden rule number 3, maging organisado. Ang isang makalat na bahay ay sadya namang nakaka-stress, nakaka-overwhelm at nakakadagdag ng gulo sa iyong buhay. Ganun din sa ating finances mga kapatid. Kapag disorganized tayo sa pagbabayad ng ating mga bills at pagbabudget, mas lalong nakaka-stress ng buhay. Maaari kasing hindi mo mabayaran on time ang iyong mga bills. Dahil dyan, magkakaroon ka pa ng late payment fees sa halip na maisama sa iyong ipon na pera. At the very least, dapat alam mo kung magkano ang iyong total income, monthly expenses, savings rate, investment returns, at ang iyong kabuuang net worth. Kung alam mo ang status mo sa mga area na ito, mas magiging madali ang pag-track sa iyong progress at madidetermine mo din ang kailangan mo pang i-improve. Golden rule number 2, magkaroon ng tamang mindset. When it comes to improving your personal finances, your money mindset is a critical foundational piece. Malayo ang mararating mo sa pagkakaroon pa lamang ng tamang mentality. Tandaan mo ito, hindi ka magiging mayaman kung palagi ka na lang may excuses at dahilan kung bakit imposibleng kumita ng malaking pera. Responsibilidad mo kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. Mag-umpisa ka nang gumawa ng mga desisyon na magpapayaman sa'yo kesa maging mahirap habang buhay. Tigilan mo nang magmukmok kung bakit hindi ka pinalad na maging mayaman. Simulan mong tanungin ang iyong sarili kung paano ka ba kikita ng malaking pera para hindi ka manatiling empleyado. Those that are wealthy turn obstacles into opportunities and see every failure as a chance to grow. Golden rule number 1, unang bayaran ang sarili. Pagkakuha mo ng sweldo mo, ang una mo dapat gawin ay kunin yung para sa'yo. Pay yourself first. Pag nakita mo yung payslip mo, huwag mo munang isipin yung mga gastusin mo. I-calculate mo agad yung percentage na mapupunta sa iyong savings. Ang best recommended ay 20%. Pwede din naman na mas mataas o mababa. At ang matitira ay siyang pagkakasyahin sa iyong mga gastusin. Malaki ang advantage kapag binayaran mo muna ang iyong sarili. Mabilis kang makakapag-ipon para sa iyong emergency fund na magagamit mo sa iyong mga unexpected expenses. Katulad na lamang kung may biglaang nagkasakit sa iyong pamilya o may kailangang kumpunihin sa iyong bahay. Isipin mo na lang ang peace of mind na kayang ibigay nito sa iyo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo, pero sa ayaw mo o hindi, naapektuhan ng pera lahat ng importanteng bagay sa ating buhay. Kaya naman importanteng maintindihan at may apply natin ang mga golden rules na ito. This can greatly increase the quality of your life and help you achieve every financial goal you desire.